Alam nyo, madalas nating marinig yung kilusang propaganda, di ba? Pero gaano ba talaga natin ito naiintindihan? Kasi hindi ito yung giyera na may barilan at mga espada. Ito ay isang laban ng mga ideya, isang laban kung saan ang pluma, ang panulat, mas matalas pa sa kahit anong sandata. So halika, samahan niyo akong alamin kung paano nila sinimulan ang lahat. Paano nga ba nabubuo ang boses ng isang bansang sakop? Paano nagsisimula ang libu-libong isla na isipin ang kanilang sarili bilang iisang bansa? Ito yung mga malalaking tanong na nasa puso mismo ng kilusang ito at yan ang susubukan nating sagutin ngayon. Okay, so para malinaw sa lahat, ano nga ba itong kilusang propaganda? Well, isa itong mapayapang kampanya. Uulitin ko, mapayapa, walang dahas. Ang layunin, reforma. At ang mga nangunguna rito ay yung mga tinatawag nating ilustrado, mga Pilipinong intelektual na nasa Europa. At importante ito yung salitang propaganda, para sa kanila ang ibig sabihin ay pagpapalaganap ng mga ideya, hindi panloloko. Ito yung magiging takbo ng kwentuhan natin. Uumpisahan natin sa pagsibol ng diwa ng pagkabansa. Tapos, aalamin natin ang misyon nila, kikilala ng mga boses sa likod nito at yung mga sandata na ginamit nila. Titingnan din natin kung paano ito nagtapos, pero higit sa lahat, yung pamana na iniwan nila na hanggang ngayon ramdam pa rin natin. Okay, unang bahagi, isang bansa, isang diwa. Dito tayo magsisimula. Paano ba nagsimulang mamulat ang mga Pilipino sa isang sistemang, aminin na natin, hindi talaga makatarungan? Dito nag-ugat yung nag-aalab na pagnanais para sa pagbabago. Nung una, ang totoo niyan, hindi pa politika ang nasa isip nila eh. Mas pangkultura ang mga layunin. Pero habang tumatagal, sa harap ng sobrang tindi ng pamamalakad ng mga Espanyol, yung kitang-kitang diskriminasyon at yung kawalan ng pantay na karapatan, doon nila na-realize na, teka muna, hindi na sapat ang sining lang. Kailangan na nating kumilos para sa karapatan at hustisya. At dahil doon, nagkaroon sila ng misyon. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga espesipikong layunin nila. Ano ba talaga yung mga reformang gusto nilang makamit? Ito mismo ang puso ng kanilang ipinaglalaban. Ito yung 7 pangunahing hiling nila. Unang-una, simple lang, pagkakapantay-pantay. Parelong Filipino at Espanyol dapat pantay sa ilalim ng batas. Pangalawa, representasyon. Gusto nilang magkaroon ng sariling kinatawan sa Kortes o Parlamento ng Espanya. Pangatlo, sekularisasyon, nang ibig sabihin, ibigay na sa mga paring Filipino ang pamamahala sa mga parokya. Pang-apat, kalayaan sa pamamahayag, para malayang mailabas ang mga hinaing. Panglima, reforma sa edukasyon. Pang-anim, at ito, napaka-importante, wakasan na ang pang-aabuso ng mga praile. At pampito, buwagin ang engkomyenda. Kung isipin nyo, bawat isang hiling na to ay direktang sagot sa mga problemang daan-daang taon nang tinitiis ng mga Filipino. Siyempre, ang isang kilusan ay hindi mabubuo kung walang mga tao sa likod nito. So, sino-sino ba itong mga henyo na nagbigay boses sa pagbabagong ito? Halina't kilalanin natin sila. Siyempre, sino pa ba ang unang papasok sa isip natin? Walang iba, kundi si Dr. Jose Rizal. Yung mga nobela niyang No Limitangere at El Filibusterismo, hindi lang yan basta mga kwento. Para itong isang salamin na walang takot na ipinakita yung mga kanser ng lipunan. At higit sa lahat, ginising nito ang natutulog na damdaming makabayan naing mga Pilipino. And then, meron tayong si Marcelo H. Del Pilar, o mas kilala bilang si Plaridel. Kung si Rizal ang puso, si Del Pilar naman ang naging utak at makina sa likod ng kanilang pahayagan, ang La Solidaridad. Bilang isang abogado at manunulat, yung matatalas niyang kritisismo, lalo na laban sa mga praile, ang nagbigay ng tapang at ngipin sa kanilang kilusan. At syempre, hindi kumpleto ang triumvirate kung wala si Graciano Lopez Jaena, ang napakagaling na orador. Siya ang nagtatag at unang editor ng La Solidaridad. Sa pamamagitan ng kanyang mga nag-aalab na talumpati sa Espanya, parang dinala niya ang sigaw ng Pilipinas sa mismong kintuan ng mga mananakop. Pero hindi lang sila yung Big Three, marami pa. Nandiyan si Mariano Ponce, ang mananalaysay ng grupo. Si Jose Maria Panganiban, na gamit ang sanaysay ay ipinagtanggol ang mga Pilipino. Maging si Antonio Luna, na bago pa nating makilala bilang general, ay isa ng manunulat na nanawagan para sa disiplina. At syempre ang kapatid niyang si Juan Luna. Yung obra niyang Spoliarium, hindi lang yan basta painting, simbolo yan ng pagdudurusa ng buong bayan.
So ano naman yung mga sandata na ginamit nila? Hindi ito baril o kanyon. Sa bahaging ito, titingnan natin ang dalawang pangunahing kasangkapan nila. Ang pluma na kumakatawan sa kanilang pahayagan at ang pagbuo ng mga organisasyon. Okay, para mas maintindihan natin yung strategy nila, isipin nating may dalawang larangan o fronts ang laban nila. Yung isa sa Espanya, ito yung La Solidaridad. Ito ang kanilang boses, isang pahayagan para ipamulat sa mga Espanyol kung ano talaga ang nangyayari sa Pilipinas. Yung isa naman, dito sa Pilipinas, ito yung La Liga Filipina. Ito naman ang aksyon, isang samahan na binuo para pag-isahin ang mga Pilipino at tulungan ang isa't isa. Pero syempre, hindi ito naging madali. Grabe ang mga pagsubok na hinarap nila. Palagi silang kapos sa pondo para sa pag-imprenta. Pero alam niyo kung ano ang pinakamasakit? Yung parang wala lang pakialam ang gobyerno ng Espanya, tila nagbibingi-bingihan sila. At dahil dyan, noong 1895, napilitan na silang itigil ang La Solidaridad. At dito na magsisimulang magbago ang ihip ng hangin. Dumating tayo sa punto kung saan ang mapayapang kilusan ay nagsimulang magkawatak-watak na siyang nagbigay daan sa isang landas na mas radikal. Isipin niyo to, isang linggo lang ang pinag-uusapan natin dito. Napakabilis na mga pangyayari. Noong July 3, 1892, itinatag ni Rizal ang La Liga Filipina. 3 araw lang ang lumipas, July 6, hinuli na siya. At kinabukasan, July 7, boom! Ipinatarpon na siya sa dapitan, sa isang iglap para bang pinilayan ng pag-asa para sa isang mapayapang reforma. At dahil sa pagkadakip kay Rizal, doon na nagkaroon ng lamat. Nahati ang kilusan. Sa isang banda, nandyan ang mga reformista, ang Cuerpo de Compromisarios, na umaasa pa rin sa mapayapang paraan. Pero sa kabilang banda, nandyan na yung mga radikal, na naniniwalang wala ng pag-asa sa reforma. Sila ang bumuo ng katipunan sa pamumuno ni Andres Bonifacio at iisa lang ang sigaw nila, kalayaan sa pamamagitan ng revolusyon. At yung mga huling dagok, grabe, sunod-sunod at napakabigat. Namatay sina Lopez Jaena at Del Pilar noong 1896 dahil sa sakit at kahirapan. At sa parehong taon, binitay si Rizal sa Bagong Bayan. Sa pagkawala ng 3 haligi nito, opisyal na ring nagwakas ang kilusang propaganda. Pero dito natin makikita, dito natin masusukat ang tunay na halaga ng kilusan. Dahil bagamat opisyal itong nagwakas, ang pamanan nito, yung mga ideya, ay nananatiling buhay. At ito ang naging pundasyon ng ating pagiging isang bansa. Hindi ito pagtatapos, isa pala itong simula. So kung iisipin, ano ba talaga ang pinakamalaking pamana nila? Unang-una, sila ang unang naglatag ng ideya na tayo, mula Apari hanggang Jolo, ay isang lahi, isang bansang Filipino. Pangalawa, yung mga sinulat nila ang nagsilbing gasolina sa apoy ng katipunan. At pangatlo, yung mga prinsipyong ipinaglaban nila, pagkakapantay-pantay, kalayaan, edukasyon, ito ang naging mga haligi ng ating pagkabansa hanggang ngayon. Kaya tamang-tama sigurong sabihin na mula sa abo ng kilusang propaganda, doon sumiklab ang apoy ng revolusyon. Isang apoy na sa huli ay nagsilang sa ating Republika ng Pilipinas. Ang mga salita nila ang naging binhi ng ating kalayaan. Ang pinakamahalabang aral dito, pinatunayan ng kilusang propaganda na bago pa man maipanganak ang isang bansa sa pamamagitan ng digmaan, kailangan muna itong mabuo sa isip, sa imahinasyon at sa puso. At dito ko kayo iiwanan ng isang tanong. Kung ang layunin nila ay reforma pero ang naging resulta ay revolusyon, masasabi ba nating nabigo sila o naging matagumpay sa paraang hindi nila inaasahan? Ano sa tingin nyo? Pag-isipan natin.